Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon may dalawang bagay. Isang maliit, itim na diary. At isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang diary. Ang pangalan sa unang pahina ay isinulat sa pamilyar na sulat kamay, Rin de la Cruz. Ang kanyang ama. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang mga sulat ay magulo, tila isinulat ng nagmamadali at may panginginig. Binasa niya ang isang entry. October 12, 1997. Pinilit niya ako. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, madadamay ang pamilya ko. Madadamay si Liana. Diyos ko, patawarin mo ako. Si Berto kaibigan ko siya. Paano ko ito nagawa sa kanya? Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Berto. Alberto Santos. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Ang diary ay puno ng pagdurusa, pagsisisi at takot kay Reyes. Nakasulat doon kung paano tinakot ni Reyes ang kanyang ama, kung paano nito minanipula ang ebidensya sa crime scene, kung paano nito itinanim ang bote ng alak sa truck ni Mang Berto. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang bayani ay unti-unting gumuho sa kanyang isipan, napapalitan ng imahe ng isang taong duwag, isang taong sinira ng sistema na kanyang pinagsilbihan. Sa huli, kinuha niya ang sobre. Nakasulat sa labas, para sa pamilya Santos. Hindi ito na ipadala. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Sa pamilya Santos, walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalaki ang aking pagsisisi. Ang inyong ama, si Alberto, ay isang mabuting tao. Isang matalik na kaibigan. Wala siyang kasalanan. Pinilit lang ako. Tinakot. Patawarin niyo sana ako. Patawarin niyo ako sa aking kaduwagan. Hindi na natapos ni Liana ang pagbabasa. Binitawan niya ang sulat na para bang ito ay apoy na pumapaso sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Masakit. Brutal. Nakakasira. Ang kanyang ama. Ang kanyang bayani. Ay kasabwat sa krimen na sumira sa buhay ng ama ni Marco. Napaupo siya sa sahig, napahagulhol. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay parang pasan-pasan niya ngayon. Ang lahat ng pagkamuhi ni Marco sa pulis ay may basehan pala. At ang pinakamasakit sa lahat, ang dahilan ng pagkamuhing iyon ay nagmula sa sarili niyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang ringtone ay tila isang alarma na gumising sa kanya mula sa bangungot ng nakaraan. Nakita niya ang pangalan sa screen. Marco. Nanginginig niyang sinagot ito. Marco. Hindi isang ihelo ang kanyang narinig, kundi ang tunog ng humaharurot na hangin at isang boses na puno ng sindak. Liana, may sumusunod sa akin. Pinutol nila ang preno ng truck ko. Ang pedal ng preno ay lumubog hanggang sa sahig. Walang kapit. Walang kagat. Parang inapakan lang ni Marco ang hangin. Ang malakas na dagundong ng makina ng truck ay napalitan ng isang mas nakakabinging tunog sa kanyang tainga, ang kumakabog niyang puso. Liana, may sumusunod sa akin. Pinutol nila ang preno ng truck ko, sigaw niya sa cellphone, habang ang dalawa niyang kamay ay mariing nakahawak sa manibela na tila iyon na lang ang tanging bagay na kumakapit sa kanya sa realidad. Nasa kahabaan siya ng isang palusong at pakurbang daan sa Antipolo, isang rutang laging madilim at delikado kahit sa normal na pagkakataon. Ngayon, ang daang ito ay naging isang bitag ng kamatayan. Sa kanyang rearview mirror, naaaninag niya ang mga ilaw ng isang itim na van, ang parehong van na napansin niyang bumubuntot sa kanya mula pa kanina sa -5. Hindi ito nag-o-overtake. Nananatili lang ito sa likod na para bang isang buitreng naghihintay na bumagsak ang kanyang biktima. Ang pamilya niyo, tila may malas pagdating sa mga aksidente sa kalsada. Sayang naman kung mauulit ang kasaysayan. Ang mga salita ni Reyes ay umalingaw sa kanyang isipan, hindi na isang babala, kundi isang sumpa na nagkakatotoo. Marco, makinig ka. Ang boses ni Liana sa kabilang linya ay nanginginig ngunit may diin. Ang pagiging pulis nito ay nanaig sa takot. Nasaan ka? Anong nakikita mo sa paligid? Antipolo pababa ng hindi ko alam. Masyadong mabilis, sagot ni Marco, ang bawat salita ay pinipiga mula sa kanyang mga baga.
Ang mga puno sa gilid ng daan ay nagmistulang mga guhit na lang. Isang matalim na kurbada ang paparating. Huwag mong bibitawan ang manibela. Ibaba mo ang kambyo. Dahan-dahan. Gamitin mo ang makina para pabagalin ang takbo, utos ni Liana. Ang kanyang boses, kahit sa telepono, ang naging angkla ni Marco. Sinunod niya ito. Mula sa kinta, ibinaba niya sa kwarta. Umuwal ng malakas ang makina, na para bang nagrereklamo, pero bahagyang bumagal ang takbo ng truck. Okay. Gumagana. Kwarta. Good. Ngayon, sa tersera. Dahan-dahan lang. Inulit ni Marco ang proseso. Tercera. Umigting ang kanyang mga braso sa panginginig ng buong truck. Segunda, ang ingay ay nakakabingi pero nararamdaman niya ang pagbagal. Papalapit na siya sa isang guardrail sa gilid ng bangin. Ito na. Marco, kailangan mong ibangga yan sa isang bagay na magpapahinto sa'yo. May nakikita ka bang pader? Isang poste. Guardrail lang. Sa gilid ng bangin. Gamitin mo yan. Idikit mo ang gilid ng truck. Hayaan mong ang friction ang magpahinto sa'yo. Huwag sa unahan. Sa gilid. Nakita ni Marco ang kanyang pagkakataon. Sa huling lakas, ibinuhos niya ang bigat sa manibela. Ang kanang bahagi ng truck ay dumikit sa metal na guardrail. Isang nakakayanig na tunog ng pagyupi ng metal at pagkayod ng bakal ang pumuno sa hangin. Naramdaman niya ang bawat yugyog, ang bawat pag-uga. Ang kanyang ulo ay tumama sa side window. Ang mga kargamento sa likod ay nagsibagsakan. Ang mundo niya ay umikot, isang magulong pagsasama-sama ng tunog at sakit. At pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Amoy goma at usok. Ang makina ay patay na. Nakahinto ang truck, nakasandal sa guardrail, ilang pulgada na lang mula sa bangin. Sa kanyang rearview mirror, nakita niyang mabilis na umikot at humarurot palayo ang itim na van. Buhay pa siya. Ang pinto sa kanyang tabi ay bumukas. Mga pulis. Mga medic. May tumutulong sa kanyang bumaba. Ang kanyang mga binti ay parang jelly. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Si Liana. Tumakbo ito palapit sa kanya, ang mukha ay basang-basa sa luha. Walang salitang namutawi. Niyakap niya ito ng mahigpit, at niyakap din siya nito pabalik. Sa mga bisig nito, naramdaman ni Marco ang kaligtasan. Ang lahat ng galit at takot ay pansamantalang nawala. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Bukod sa ilang mga galos at isang bukol sa ulo, sinabi ng doktor na milagro ang nangyari. Habang nakaupo siya sa hospital bed, ang shock ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na galit. Galit kay Reyes. Galit sa sistema. Pumasok si Liana sa kwarto. Tahimik. Ang mga mata nito ay namumugto. Umupo ito sa upuan sa tabi ng kama. May dala itong isang lumang itim na diary at isang naninilaw na sobre. Marco, panimula nito, ang boses ay basag. May kailangan kang malaman. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ibinigay nito sa kanya ang diary. Basahin mo. Naguguluhang kinuha ni Marco ang diary. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ay luma pero pamilyar. Ito ang sulat kamay na nakita niya sa mga lumang dokumento ng kaso ng kanyang ama. Rin de la Cruz. Ama ni Liana. Binasa niya ang mga huling entry. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-amin sa kasalanan. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama. Ang pagbanggit sa pangalan ni Reyes. Ang katotohanan, sa lahat ng kasamaan nito, ay nakasulat doon. Pagkatapos, kinuha niya ang sobre. Ang liham na para sa kanyang pamilya. Ang paghingi ng tawad. Nang matapos siyang magbasa, binitawan niya ang mga ito na para bang lason. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Tumingin siya sa paligid ng puting kwarto. Ang puting pader. Ang puting kumot. Lahat ay tila umiikot. Ang mundo niya, na inakala niyang sinimulan niyang buuin muli, ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Tumingin siya kay Liana. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa.
Ang babaeng tinuruan siyang magtiwala muli. Ang babaeng minamahal niya ay anak pala ng taong tumulong sa pagsira ng buhay ng kanyang ama. Ang dugo ng taong iyon ay nananalaytay sa mga ugat ng babaeng nasa harap niya. Kaya pala bulong ni Marco, ang boses ay walang laman, walang emosyon. Kaya pala ganyan ang mga tingin mo. Kaya pala umiiyak ka sa sementeryo. Alam mo na. Nalaman ko lang kanina, Marco, maniwala ka Sabi ni Liana, humihikbi. Hinawakan ni Liana ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kuryente. Walang init. Ang naramdaman lang ni Marco ay ang lamig ng kataksilan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Itinulak niya ito palayo. Ang sakit sa mga mata ni Liana ay halos kasing sakit ng nararamdaman niya. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang nararamdaman niya ay hindi galit. Mas malala pa sa galit. Isang malawak at malalim na kawalan. Isang pagkawasak na walang lunas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Inspector Reyes, kasama ang dalawa pang unipormadong pulis. May isang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. Mukhang nagkaroon ka ng masamang gabi, Jing Santos, sabi ni Reyes. Lumapit ito at may ipinakitang isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. At mukhang mas magiging masama pa. Nahanap namin ito sa ilalim ng upuan ng truck mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Isang frame-up. Marco Santos, sabi ni Reyes, ang bawat salita ay isang dago. Inaaresto ka namin sa salang reckless driving at pagdadala ng iligal na droga. Habang ipinoposas ng mga pulis ang kanyang mga kamay, ang tanging nakikita ni Marco ay ang mukha ni Liana, isang mukha ng kawalan ng pag-asa, ng pagkatalo. Ang huling pag-asang hawak niya ay pinopusasan na rin, dinadala palayo, patungo sa parehong kadiliman na lumamon sa kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Nakatayo lang si Liana sa loob ng kwarto ng ospital, ang mga paa niya ay parang ibinaon sa semento. Pinanood niyang pusasan si Marco, pinanood niyang dalhin ito palayo ng mga pulis na dati niyang kasamahan, sa ilalim ng utos ng isang demonyong nag-aanyong opisyal. Ang ngiti sa labi ni Reyes ay isang imaheng susunog sa kanyang alaala magpakailanman. Nang mawala na sila sa paningin, doon lang bumalik ang lakas sa kanyang mga binti. Tumakbo siya palabas, ngunit huli na ang lahat. Nakasakay na sila sa patrol car, at mabilis itong humarurot palayo. Naiwan siyang humihinga sa pasilyo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang emosyon na mas malakas pa sa takot at sakit, puot. Isang nag-aalab na puot. Ang lahat ng luha niya ay tila natuyo. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama, ang sakit ng pagtatakwil ni Marco, ang takot sa kapangyarihan ni Reyes, lahat ng iyon ay nagkristal sa isang bagay, isang matibay at hindi matitinag na determinasyon. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi niya hahayaang ang isa pang inosenteng Santos ay mabulok sa kulungan dahil sa kasamaan ni Reyes at sa kaduwagan ng isang De La Cruz. Hindi siya umuwi. Hindi siya bumalik sa istasyon. Sa halip, nagtungo siya sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Ang bahay ng isang tao na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang bahay ni Major David, isang retiradong pulis na naging matalik na kaibigan ng kanyang ama bago pa man mangyari ang lahat. Pinagbuksan siya ng isang matandang lalaki na may maputing buhok, ngunit matikas pa ring tindig. Liana, iha. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na, nagtatakang tanong nito. Tito David, kailangan ko po ng tulong niyo, sabi ni Liana, ang boses ay puno ng pilit na katatagan. Ipinakita niya rito ang diary at ang liham. Sa loob ng bahay, sa ilalim ng isang maliwanag na ilaw, binasa ni Major David ang lahat. Habang nagbabasa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lungkot at pagkadismaya. Nang matapos siya, napabuntong hininga ito ng malalim. Matagal ko nang hinala ito, mahinang sabi nito. Ang ama mo, nagbago siya pagkatapos ng kasong iyon. Naging malungkutin, palaging balisa. At si Reyes alam ko noon pa man na may ginagawa siyang marumi. Ngunit wala akong ebidensya. May ebidensya na po tayo ngayon, Tito. Pero kulang pa, sabi ni Liana. Kailangan nating mapaamin si Reyes. Hindi lang sa kaso ni Mang Berto, kundi sa pag-frame up niya kay Marco. Tumingin si Major David sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala.
Delikado ang binabalak mo, Liana. Si Reyes, malalakas ang koneksyon niyan. Wala na po akong pakialam, matigas na sagot ni Liana. Kung ito lang ang paraan para mabigyan ng hustisya ang mga Santos at para malinis ang pangalan ng tatay ko mula sa kaduwagan niya, gagawin ko. Kahit kapalit pa nito ang karera ko o ang buhay ko. Nakita ni Major David ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang parehong determinasyon na nakita niya noon sa ama nito, bago pa ito masira ng sistema. Tumango ito. CJ, tutulungan kita. Kinabukasan, pumasok si Liana sa istasyon. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit may layunin. Ang mga kasamahan niya ay tumitingin sa kanya ng may awa, na para bang siya ang naulila. Ngunit sa ilalim ng kanyang uniforme, nakakabit sa kanyang damit, ay isang maliit na digital voice recorder. Nagkunwari siyang wala sa sarili, na para bang sinisisi niya si Marco sa lahat ng nangyari. Naghintay siya ng tamang tiempo. At nang pumasok si Reyes sa kanyang opisina, sumunod siya. Sir Reyes, sabi niya, isinara ang pinto. De la Cruz. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm sorry, sabi ni Reyes, umaarteng nakikisimpatya siya. Sorry, sir. Kayo po ang may gawa nito, diretsong sabi ni Liana. Kumunot ang noo ni Reyes. Ano nang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Liana at sinimulan ang kanyang pag-arte. Sir, tama po kayo. Nagkamali ako. Nabulag ako sa lalaking iyon. Dapat pala, sa simula pa lang, nakinig na ako sa inyo. Tumingin siya kay Reyes na may halong pagsisisi at paghanga. Sir, gusto ko pong maging katulad nyo. Matalino. Mahusay dumiskarte. Paano niyo po nagawa yon? Yung pag-frame up kay Marco. Napakalinis. Natigilan si Reyes. Tinitigan niya si Liana, sinusuri kung ito ay totoo o isang patibong. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, isang sinseridad na pinagpraktisan ni Liana ng buong gabi sa harap ng salamin. Isang mayabang na ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi ni Reyes. Ang ego nito ay nanaig sa kanyang pag-iingat. Simple lang, De la Cruz. Ang sikreto ay kontrol. Kontrolin mo ang ebidensya, kontrolin mo ang mga tao. Katulad ng ginawa ko sa ama ni Santos noon. Isang bote lang ng alak ang itinanim ko, nagmukha na siyang lasing. Ngayon, isang sachet lang ng droga, drug pusher na ang anak niya. Naramdaman ni Liana ang paninikip ng kanyang dibdib, pero pinanatili niya ang kanyang composure. Pero paano po ang tatay ko? Bakit kailangan niyo pa siyang idamay noon? Ang tatay mo. Masyadong matuwid, masyadong malinis. Kailangan ko ng leverage. Isang maliit na kasalanan lang niya ang ginamit ko para takutin siya. At sa huli, sumunod din siya. Lahat sila, sumusunod sa huli, pagmamalaki ni Reyes, na para bang ikinukwento ang isang malaking tagumpay. Ganyan ang laro, Liana. At kung matututo ka, malayo ang mararating mo. Sa mga sandaling iyon, alam ni Liana na nakuha na niya ang kailangan niya. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang kilos, napansin ni Reyes ang bahagyang pag-umbok sa ilalim ng kanyang uniforme. Naningkit ang mga mata nito. Ang ngiti nito ay naglaho. Ano yan? Tanong nito, itinuturo ang kanyang dibdib. Bago pa makasagot si Liana, sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Reyes ang kanyang kwelyo at dinukot ang recorder. Nang makita niya ito, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang pagiging mayabang ay napalitan ng purong galit ng isang hayop na nasukol. Traidor ka, sigaw nito at itinulak siya ng malakas. Tumama ang likod ni Liana sa pader. Mabilis na binunot ni Reyes ang kanyang baril mula sa drawer. Itinutok niya ito kay Liana. Akala mo ba matatalo mo ako? Dito ka lang magtatapos, katulad ng mga Santos. Napapikit si Liana, naghihintay sa putok ng baril. Ito na ba ang katapusan? Ngunit sa halip na putok, ang narinig niya ay ang malakas na pagbukas ng pinto. Bitawan mo iyan, Reyes. Pumasok si Major David, kasama ang isang team ng mga pulis mula sa ibang presinto, mga taong hindi kontrolado ni Reyes. Nakatutok ang kanilang mga baril sa nagulat na si Reyes. Nabitawan ni Reyes ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagapi. Tapos na ang laro. Habang pinuposa si Reyes, tumingin ito kay Liana na may sukdulang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, De la Cruz. Ngunit hindi na natinag si Liana.
Tumingin siya sa recorder na hawak ni Major David, ang maliit na device na naglalaman ng katotohanan. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng kulungan kung nasaan si Marco. Malapit na, Marco, bulong niya sa sarili. Malapit nang matapos ang lahat. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Reyes. Isang tawag mula sa City Jail. Alam ni Liana kung sino iyon. Iyon ay para sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Hello? Liana, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na pagod, ngunit walang bahid ng galit. Ang boses ni Marco. Kailangan nating mag-usap. Marcos Lee. Ang kalampag ng bakal na tarangkahan na bumubukas ay isang tunog na inakala ni Marco na hindi na niya maririnig muli. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng City Jail. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumama sa kanyang mukha, at napapikit siya sa naramdamang init, isang init na halos kinalimutan na niya sa loob ng malamig na selda. Malaya na siya. Ngunit ang pakiramdam ay hindi gaanong matamis tulad ng inaasahan niya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nandoon pa rin, isang tanikala na hindi nakikita. Inilibot niya ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, nakatayo sa tabi ng isang sasakyan ang isang pamilyar na figura. Si Liana. Hindi ito lumalapit. Nakatayo lang ito roon, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, na para bang hindi sigurado kung may karapatan ba itong salubungin siya. Isang bahagi ni Marco ang gustong tumakbo palayo, magtago sa isang lugar kung saan hindi na niya kailangang harapin ang mukha na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit. Ngunit isang bahagi rin niya, isang bahaging mas malakas, isang bahaging hindi niya kayang isantabi, ang gustong lumapit dito. Dahil sa kabila ng lahat, si Liana pa rin ang dahilan kung bakit siya nakatayo rito ngayon, sa ilalim ng sikat ng araw at hindi sa dilim ng kulungan. Huminga siya ng malalim, ang hangin ng kalayaan ay mailasa ng pait at pag-asa. Hindi niya ito pinuntahan. Sa halip, nagsimula siyang maglakad palayo, hindi para takasan ito, kundi para bigyan ang sarili ng pagkakataong huminga, mag-isip, at damhin ang bawat hakbang sa lupa na minsan ay inakala niyang hindi na niya muling matatapakan. Liana's Lee. Pinanood ni Liana ang bawat hakbang ni Marco. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat metro na lumalayo ito sa kanya. Inaasahan na niya ito. Hindi niya inaasahan ang isang yakap o isang ngiti. Ang sugat na nilikha ng nakaraan ay masyadong malalim para maghilom sa isang iglap. Kaya hinayaan niya siya. Binigyan niya ito ng espasyo, kahit na ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang saksak sa kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang kotse, hindi para umalis, kundi para maghintay. Sinundan niya ito gamit ang kanyang tingin hanggang sa maglaho ito sa isang kanto. Alam niya kung saan ito pupunta. Sa lugar kung saan nakalibing ang ama nito. Doon magsisimula ang lahat. Binuksan niya ang radyo para lang may marinig, para mabawasan ang bigat ng katahimikan. Ngunit ang balita ang kanyang narinig. Matagumpay na naipanalo ng prosekusyon ang kaso laban kay Senior Inspector Daniel Reyes, na napatunayang nagkasala sa multiple charges, kabilang ang murder, planting of evidence, at obstruction of justice sa dalawang magkahiwalay na kaso na kinasasangkutan ng mag-amang Alberto at Marco Santos. Kasabay nito, opisyal nang nilinis ng korte ang pangalan ng yumaong si Alberto Santos T. Napangiti si Liana ng may kasamang luha. Hustisya. Nakuha na ito sa mata ng batas, sa mata ng publiko. Ngunit ang pinakamahalagang hustisya, ang hustisya sa puso ni Marco, ay hindi pa niya nakakamit. Iyon ang laban na kailangan niyang harapin ngayon. Alternating A. Natagpuan ni Liana si Marco sa tabi ng lawa sa La Mesa Eco Park, kung saan unang sumibol ang kanilang pagtitiwala. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Marco sa isang bench, nakatanaw sa payapang tubig. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat yabag sa damuhan ay tila napakalakas sa katahimikan. Naramdaman ni Marco ang kanyang pagdating kahit hindi ito lumingon. Hindi ito umalis. Iyon ay sapat na senyales para kay Liana. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench, nag-iiwan ng espasyo sa pagitan nila, isang espasyong puno ng mga salitang hindi masabi. Napanood ko sa balita, panimula ni Marco, ang boses ay kalmado. Nalinis na ang pangalan ni Itay. Tumango si Liana. Katahimikan.
Salamat, Liana, sabi ni Marco. Para sa lahat. Wala iyon, mahinang sagot ni Liana. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Marco, sorry. Sorry sa ginawa ng tatay ko. Alam kong hindi sapat ang salitang iyon para burahin ang sakit, pero kailangan kong sabihin. Tumingin si Marco sa kanya sa unang pagkakataon. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Ang malaman na ang taong hinahangaan mo ay may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Ikaw ako pareho nating naramdaman iyon. Napatango si Liana, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Buong buhay ko, nagtanim ako ng galit, pagpapatuloy ni Marco, ibinalik ang tingin sa lawa. Galit sa mga pulis, sa sistema, sa mundo. Akala ko, yon ang paraan para maging tapat ako sa alaala ng tatay ko. Pero kanina, habang nakatayo ako sa harap ng puntod niya, naisip ko hindi niya gugustuhing mabuhay ako ng ganito. Ang huling bilin niya sa akin ay huwag akong magtatanim ng galit. Tumingin siyang muli kay Liana, at sa pagkakataong ito, may isang bagay nang nagbago sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan ang ginawa niya, Liana. At ang pagmamahal na naramdaman ko para sa'yo totoo yon. Hiwalay yon sa lahat ng gulo. At iyon ang pinakakinatatakutan ko. Dahil kahit gaano kasakit, hindi ko kayang alisin. Unti-unting inilapit ni Liana ang kanyang kamay. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay ipinatong niya ito sa ibabaw ng kamay ni Marco. Hindi ito umiwas. Sa halip, dahan-dahan nitong isinara ang kanyang mga daliri, hinawakan ang kanyang kamay. Ang init na dumaloy sa pagitan nila ay hindi nadala ng tensyon, kundi ng isang marahan at bagong pag-asa. Nanatili silang magkahawak kamay habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa paligid. Hindi na sila nagsalita. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na isang espasyo ng pagitan, kundi isang tulay ng pag-unawa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muli silang nagkita sa parehong lugar. Tumayo sila sa tabi ng lawa, magkatabi, pinapanood ang dahan-dahan na pagliwanag ng kalangitan sa silangan. Ang bukang liwayway. Ang sabi nila, ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong simula, bulong ni Liana. Naniniwala ka ba doon? Tanong ni Marco. Tumingin si Liana sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, humarap si Marco sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. At doon, sa ilalim ng unang sinag ng araw, sa simula ng isang bagong umaga, marahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng pangako. Isang halik ng kapatawaran. Isang halik na nagsasara sa isang masakit na kabanata at nagbubukas ng isang bago. Hindi nila pinag-usapan ang kinabukasan. Hindi nila pinlano ang mga susunod na hakbang. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa at tiyak na hindi magiging madali. Ngunit habang magkahawak kamay silang naglalakad palayo sa lawa, kasabay ng pagsikat ng araw, alam nilang dalawa na hindi na nila kailangang lakbayin ito ng mag-isa. At sa ngayon, iyon ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Marco at Liana. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, sakit at pag-asa. Bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may pag-iingat at damdamin, sa pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat kislap ng pag-asa ng ating mga bida. Sa pagsulat ng kwento ni na Marco at Liana, napatunayan namin na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo, isang pagsubok sa katatagan ng ating puso at paninindigan. Ngunit sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ang siyang tunay na susi sa paghilom ng kahit anong sugat na iniwan ng nakaraan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Sana'y naipadama namin sa inyo na sa kabila ng pinakamatinding dilim, laging mailiwanag na naghihintay sa bukang liwayway. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Marco at Liana?
Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam.